So, heto na nga po mga kawan stories, nagkausap na nga sa wakas si Dwight Howard at ang mismong owner ng Los Angeles Lakers na si Jeanie Buss. May pakiusap nga siya dito at mensahe. Tara't alamin natin yan ngayon at talakayin ang tunay na rason bakit galit na galit si Donte DiVincenzo sa New York Knicks. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga kawan stories ng responsable. Imbis nga po mga kawan stories na maging maganda ang pagbabalik ni na Donte DiVincenzo at Julius Randle sa Madison Square Garden sa preseason ng New York Knicks at Minnesota Timberwolves, na uwi nga ito sa gulo matapos makipag-initan si DiVincenzo sa coaching staff ng Knicks. Una ay ang pag-trash talk niya kay Coach Tom Thibodeau matapos itong magpasalamat sa pag-trade sa kanya at sabihing palpak ang game plan nito. Sinundan ng pakikipagkumpronta niya sa assistant coach ng Knicks na si Rick Bronson kung saan huli nga ang sagutan ng dalawa sa kamera. Kaya naniniwala nga ang ilang mga fans na meron nga pong namumuong rivalry sa dalawang ito. Ngunit ayon sa naging pahayag ni DiVincenzo, wala rin naman siyang sama ng loob sa organisasyon at fans ng Knicks since ang kanyang paglalaro niya dito ay isa sa pinakamagandang experience niya sa liga. Hindi na rin naman siya nag-comment pa sa naging sagutan nila ni Rick Bronson. Ngunit kahit gaano subukang itago ni DiVincenzo ang kanyang galit, lumalabas pa rin naman nga ito. Sa katunayan, mismong si Joe Ingles na ang nagsabi na ayaw nga po ni DiVincenzo maglaro sa Knicks dahil hindi maganda ang mga nire-report nito patungkol sa kanya. Samantala, dahil nga hindi pa rin nakakapaglaro sina Christian Coloco at Christian Wood sa Los Angeles Lakers dahil sa injury, kasalukuyan na nga pong naghahanap ngayon ng bagong sentro ang front office na pansamantalang ipapalit sa dalawa. At ayon sa source, ginamit na nga itong oportunidad ng dating NBA superstar na si Dwight Howard para makumbinsi ang Lakers na pabalikin siya. Sa katunayan, mismong si Howard na rin naman ang personal na nakipag-usap sa owner ng Lakers na si Jeanie Buss sa kanyang podcast para bigyan siyang muli ng panibagong pagkakataon. Pasimpleng nagmakaawa nga ito para bigyan siya muli ng kontrata. Ngunit kahit gaano kadesidido si Dwight na makapaglarong muli, mukhang imposible na rin naman nga itong mangyari dahil mas preferred nga po ni Rob Pelinka at ng buong front office na kumuha ng batang sentro imbis na isang veterano na merong questionable na katawan at kalusugan na mahihirapang makasabay sa ibang mga manlalaro.